Hello po, good morning sa lahat. Welcome back na sa YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po ating pong subscriber, ating pong sasagutin. Ito galing po kay Emeline Santos. Shout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, almost 2 months na po mula nagwawalay sa kanyang mga biik. Pero, hindi pa naglalandi yung kanyang inahing baboy. So, kung kayo po ay mahilig po sa pagkalaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pang-agrikultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. Ryan Patinio, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So, ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung ating mga inahing baboy na kahit nakawala na sa kanyang mga biik ay hindi pa po naglalandi o kaya matagal po maglandi after winawalay po yung kanyang mga biik. Para po hindi po tayo malugi sa ating pag-alaga ng mga inahing baboy po mga kaibigan, dapat talaga ang ating pong mga inahing baboy kapag nanganak na 1 to 30 days o isang buwan, yan po yung time frame na pinapadili po natin yung kanyang mga biik. Pag-aabot po ng 30 days, walay na po diretso yan sa kanyang mga biik. Para pag-aabot ng 35 days, maglalandi na po yan at saka pwede na po nating pabulugan. Kasi po, kapag mataas po yung tinatawag natin na dry period nating mga inahing baboy mula walay, kapag mataas po yung interval ng kanyang next pregnancy, malulugi po tayo sa papapakain ng feeds sa ating mga inahing baboy. Kaya, isa po sa target natin para hindi po tayo malulugi sa ating mga pag-alaga ng inahing baboy, dapat yung interval po ng pagbuntis ng ating inahing baboy ay atin pong gawing mas malapit. At 30 days is tayo po nagwawalay ng mga biik. Pagka day 33 o day 35, maglalandi na po yan. Pag day 36, 37, pwede na pong pakastahan. So, day 40, posibleng buntis na po yung ating mga inahing baboy. So, 10 days lang yung interval mula na nagwalay, buntis na po yung ating inahing baboy. Yan po yung ating target para po hindi po tayo malulugi sa pag-alaga nating mga inahing baboy. Kasi, kapag umaabot ng 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, 4 na buwan, mula doon po sa pagwalay at hindi pa siya naglalandi, tayo po'y malulugi sa pagpapakain ng feed sa ating mga inahing baboy. Kaya po, ito po aking advice sa inyo, yung gusto pong maglandi agad yung mga inahing baboy after walay. Based po ito sa aking experience mga kaibigan. After walay po sa biik natin mga inahing baboy po mga kaibigan, ang atin pong ipapakain sa ating inahing baboy ay ganun pa rin. Lactating feeds o milk maker feeds o yung pampagatas na gatas. Good for day 31 to day 40 o 10 days yung papapakain natin yan. Kasi mas madali pong makarecover yung kanyang katawan. Kasi pansin natin, kapag nagpapadili po itong inahing baboy, minsan bumababa yung pangangatawan, pumapayat po sila. Kasi dumadidi po yung kanyang mga biik sa kanya. Kaya po, mas madaling makarecover yung kanyang katawan, ang atin pong ipapakain ay lactating feeds. Ang sabi naman po ng iba, bakit daw papakainin ng lactating feeds ay wala na pong biik na dumidede? Paano yung namumuong gatas sa kanyang tiyan? Ang sagot po niyan ay, ang gatas po nandoon po sa loob ng dede nating inahing baboy, ay yan po ay maa-absorb ng katawan ng ating inahing baboy. Yung vitamins, minerals po nga galing po doon sa lactating feeds, na pumupunta po, nagagawa pong gatas sa inahing baboy, ay ma-absorb po sa katawan ng ating inahing baboy. In short po, parang ang umiinom ng gatas ay yung inahing baboy mismo. Pero doon po nangyayari po sa loob ng kanyang katawan. So, mas madali siyang makarecover mula po sa kanyang pagiging payat, mula po sa kanyang mga hormone na mga imbalance, mas madali po siyang makarecover. Kumpara kapag pinapakain po natin ng breeder feeds, matagal po siyang makarecover. Kapag mas madali siyang makarecover, mataas po yung chance o mataas po yung tendency na pagdating po ng day 30, yan na po yung day 1 ng kanyang paghihit. Day 34, day 35, yan na po yung kanyang pangatlong araw ng kanyang paghihit. Yan din po yung standing heat ng mga inahing baboy po mga kaibigan. Based po sa experience ko po yan. Day 35 nag-standing heat na po siya. So, kinabukasan po, day 36, pina-EI ko na. At saka, nagbubuntis po siya. So ngayon, in short po, mula walay, 6 na araw lang yung interval, nabubulugan na ulit yung ating inahing baboy. Kasi po, yung kanyang katawan po ay kumukonsumo po ng mas mataas na protina mula po sa lactating feeds.
Isa pong tendency mga kaibigan, kapag hindi po natin papakainin ng lactating feeds after walay, ay maglulugon po yung ating mga inahing baboy na sobrang tagal po matapos. Yung iba po niya naaabutan pa ng 3 buwan. So ngayon, nababakante po yung inyong inahing baboy ninyo sa loob ng 3 buwan. Malulugi po kayo sa feeds yan mga kaibigan. Pero, kapag pinapakain niyo po yan ng lactating feeds after walay na 2 kilos per day, good for 7 to 10 days after walay, kahit na maglulugon yung inahing baboy nyo, ay hindi po ganun kagrabe. O kaya naman, siya po ay naghihit na o nag-standing heat na o naiay na o nabulugan na bago po siya maglulugon. Kapag nabulugan yung inahing baboy bago yung kanyang paglulugon, mataas po yung chance na siya po ay mabubuntis po mga kaibigan. Kaya ang dapat nyo pong gawin para po mas madaling maglandi yung mga inahing baboy nyo pagkatapos magwalay ng biik ay purgahin nyo day 1, day 2, day 3 bakante. Pagdating po ng day 4, magturok po kayo ng vitamin B complex 5 ml, vitamin ADE 5 ml din. And then, ang dapat yung ipakain, uulitin ko uli, lactating feeds o milk maker feeds o kahit anong pampagatas na gatas ang inyong ipapakain sa mga inahing baboy nyo after walay, good for 7 days to 10 days para po mas madali po siyang maglandi at saka mas madali po siyang magbuntis ulit po mga kaibigan. So yan po ating vlog ngayon. Sana po ako nakapagbigay sa inyo ng kaunting kalaman po tungkol po kung paano padaliin yung paglalandi ng mga inahing baboy after walay sa mga biik niya po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.